Diniluhan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang ika-37 anibersaryo ng lalawigan ng Quirino noong September 10. Bilang handog sa mga taga-Quirino para sa okasyon, pinasinayaan ng Pangulo ang Adalam River Irrigation Project. Pagkatapos ay tumuloy siya sa Isabela kung saan pinasinayaan niya ang Jones 2 Bridge. Panoorin ang tungkol dyan sa Focus. Ang lalawigan ng Quirino sa Cagayan Valley Region ay nahiwalay sa mga probinsya ng Nueva Vizcaya at Isabela sa bisa ng Republic Act 6394 noong 1971. Nitong September 10, pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang selebrasyon ng 37th founding anniversary ng Quirino Province at ng Panagdadapun Festival. Formal na binuksan ng Pangulo ang Agro-Industrial Trade Fair at exhibit na bahagi ng selebrasyon ng lalawigan. Narito ang mga ipinagmamalaking produkto ng mga munisipalidad sa Quirino. Nakiisa ang mga Quirinian sa masayang pagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo pa at ang Pangulo ang kanilang panauhing pandangal. Sa okasyong ito, tinukoy ng Pangulo sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng kontribusyon ng lalawigan pagdating sa isinusulong ng pamahalaan sa pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas. Agrikultura ang pinakamahalagang industriya ng lalawigan at mais at palay ang pangunahin nitong pananim. Tungtung palen yo, iti importante nga role tata nga ada kakurangan timakan iti entero nga lubong daytoy nga tawen. Self-sufficient kayo iti bagas and you even export a part of it. Ken iti probinsya yo ket iti imuna nga banana producer iti region 2. Ikanyo met dagiti sa bali nga probinsya iti kape, mani, ken sa bali pay nga ani. Gapu iti industriya dagiti umiri ti Quirino ken sa bali nga probinsya nga self-sufficient iti bagas nga sapulaing nga ag-import tayo ti 10%, ti kasapulan tayo iti bakas. Ayon pa sa Pangulo, para maisakatuparan ng layunin ng modernisasyon sa bansa, pinalalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa nito sa agrikultura. Pinasinayaan ng Pangulo ang 1.31 billion peso Adalam River Irrigation Project na pakikinabangan ng mahigit 4,500 magsasaka bukod sa malilikha pa nitong trabaho. Itong project na ito ay tamang-tama, akmang-akma dahil we know of our food security problem na nagkukulang tayo ng food production. And this new dam, which the President mentioned in her SONA, at 2 months later, ngayong September 10, ay inaugurate na niya, this has an impact region-wide and nationwide. Kasi ito ay magpapatubig sa mahigit na 1,000 hektarya sa buong probinsya ng Quirino at mahigit na 6,000 hektarya sa probinsya ng Isabela. So itong dam na ito ay magproproduce ng enough food for the region and perhaps more food to bring to the outer regions tulad ng Metro Manila. So it is very much a good project that will help our country in food production. Karugtong na mga proyektong patubig ay ang pagtatayo ng mga infrastrukturang tulad ng mga daan at tulay. Sa lalawigan ng Isabela, pinasinayaan din ng Pangulo ang 168 million peso Jones 2 Bridge Project. Napakalaking tulong ito dito sa bayan namin dahil not only here in Jones but even the neighboring municipalities like San Agustin, then going to Mandela, Quirino Province. So ito po ang rota na malapit going to Santiago City. So napakaraming mga farmers natin ang mabe-benefitan dito dahil dito nailalabas nila yung maraming produkto, especially itong mais na kailangan ng ating bansa. Ito pong tulay na ito ay funded ng Austrian government. No? Napakahaba na itong tulay na ito, about 300 to 350 meters. At ang cost po nito ay umaabot ng about 170 million. Ano?
Napakahalaga po netong tulay dito sa eastern part ng Isabela sapagkat dito po sa likod ko makikita ninyo, yan ang bayan ng San Agustin. No? Yung bayan po na yan ay isang principal producer po ng mais sa atin. No? More or less 5,000 hectares ang nakatanim po ng mais dyan. Kaya napakahalaga po ng tulay nito. And so, we work with a very strong work ethic, at the same time promote an agenda that has delivered the strongest economy in more than 30 years and a better quality of life for millions of our countrymen, including, I hope, the Bugkalots of Quirino. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin para alamin ang mga magagandang pangyayari sa ating bansa. Sa panahon ngayon, dapat nating isipin na sa gitna ng bawat pagsubok ay may magandang kinabukasang nag-aantay. At kasama niyo ang pamahalaan para matiyak ang pagkamit ng pangako niya. Hanggang sa susunod na The Working President, ako po